Pangulong Noynoy Aquino mamayang hapon. Inaabangan na. Batasang pambansa, handang-handa na. PNP, isinailalim na sa pinakamataas na alerto para magbigay seguridad at magpanatili ng kaayusan. 8 flood-prone areas sa Metro Manila nilinis ng MMDA. Matapos matalo sa laban nila sa Kuwait, Philippine Aztecs babawi raw sa susunod nilang pagtutuos dito sa Pilipinas sa darating na Huwebes. Norway, nagluluksa sa pagkamatay ng mahigit 70 tao sa pagsabog ng isang gusali at walang habas na pamamaril sa isang youth camp. Norwegian Prime Minister naging emosyonal nang magsalita sa memorial mass. Matapos pumalo ang British singer na si Amy Winehouse, tribute mula sa kanyang fans, bumuhos. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, nakatutok ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para ihatid sa inyo ang pinakasariwang balita ukol sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino. Nasa St. Peter's Church si Susan Enriquez. Binabantayan naman ni Oscar Oida ang sitwasyon sa iba pang bahagi ng Commonwealth Avenue habang si Love Anyover naman ang nakatutok sa Quezon City Circle. Nasa Mendiola sa Maynila naman si Micaela Papa. Samantala, handang-handa ang batas sa pambansa para sa ikalawang State of the Nation Address si Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw at para matiyak ang seguridad, mahigit 300 security personnel ang ipakakalat sa loob ng batasan. Darito ang report ni Lia Manyalak. Simple raw ang tema ng SONA, kaya ang batasang pambansa hindi masyadong ginayakan. Double time na rin sa pagsiset up ang Radio TV Malacanang o RTVM sa Session Hall. 2 video boards ang pinalagay ng palasyo para sa speech ng Pangulo. Meron tayong tinatawag na video boards. Kasi yun ang nagsasabi ng kwento ng karamihan dati, dinodescribe ng ano, di ba? So ngayon, meron tayong ganun. Bakit the SONA has always been simply clean, buff, refurbished. Sa unang pagkakataon, hindi na rin ang House of Representatives Coral ang aawit ng lupang hinirang sa SONA, kundi ang Mandaluyong Children's Choir. Sa loob pa lang ng batasan, mahigit 300 security personnel ang ipakakalat. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Paalala po sa mga estudyante mula preschool hanggang high school sa Quezon City, wala po kayong pasok ngayong araw. Dahil po yan sa inaasahang pagsisikip ng trapiko at kaliwat ka ng protesta sa SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Para naman sa mga college at university, ipinauubayan na ng CHED ang desisyon sa pamunuan ng mga eskwelahan. Sa ngayon, 24 na eskwelahan na ang nagdeklara ng suspensyon. Kabilang po dyan ang University of the Philippines, Diliman, Ateneo de Manila University, FEU Fern College sa Fairview, Miriam College, New Era University, Miriam College, National College of Business and Arts, Mary the Queen College, at Our Lady of Fatima University. Update naman tayo sa St. Peter's Church. May live report si Susan Enriquez. Susan. Arnold, nangata ng ating mga kapulisan para sa SONA ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga oras nito. Nakikita niyo sa likuran ko, ito yung first line of defense ng ating PNP kaugnay ng mga magaganap na rally at kilos protesta ngayong araw na ito. At sinasabi nga na may 15,000 kapulisan ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa SONA. So alamin natin mula dito sa director ng PNP NCRPO si Senior Superintendent Alan Purisima kung paano ba yung deployment, ano yung mga patakarang paiiralin para sa araw nito. Sir, good morning po. Magandang umaga sa Susan. Okay. Sir, una-una po, 15,000 pulis po ang nakadeploy sa Metro Manila. Para po dito sa Commonwealth, sa paligid ng batasang pambansa, ilan po yung ating nakadeploy na kapulisan? Actually, sa buong Metro Manila, 15,000 na nakadeploy natin. Kasama na po ito yung mga task group against criminality. At saka yung nandito po sa Quezon City ngayon ay mga mahigit na 7,000, pero kasama din po yung task force criminality na kasama dito. Ang nandito lang po sa batasan, more or less, nandito po tayo mga 4,000 lang po. Okay, so paano pa iiralin natin para doon sa mga rallyista? Sa mga, ang tingin po sa atin ay maximum tolerance pa rin, Susan.
at yun ay talagang pairali natin. At mamaya-maya mag-i-inspection po tayo sa mga pulis na kung meron po silang mga dalang baril kasi bawal po natin yung pagdadala ng baril. At saka sinabi niya kailangan talaga meron silang nameplate. Meron silang nameplate, kompleto uniforme, nasa tamang bihis po sila. So ang dala lang po nila ay shield at yung baton. Yung baton lang po at saka yung shield. Napansin ko na sir, dati po yung mga previous rallies, yung mga rallyista, ang ganyan lang actually, pagdating ng St. Peter's Parish ay talagang pinipigil na. Pero ito mukhang naka-advance pa sila at ilang metro na lang ang layo natin sa Sandigan Bayan. Talaga bang gano'n na nag-set up ngayon? Alam mo Susan, pinayagan natin sila ngayon na mag-move sila hanggang dito sa St. Peter's Church. At itong kaya nag-move din natin yung advance command post natin papunta dito sa Sandigan Bayan. Okay. So at siyempre, meron tayong mga rerouting ng mga sasakyan. Opo, existing na po yung rerouting. Simula kanina alas 5 na umaga, nag-reroute na po tayo. At ngayon ay umaandar naman at binabantayan ng mga traffic elements natin. Yung mga magra-rally, papayagan natin makapag-set up ng mga stage dito sa may harapan ng St. Peter's Parish. Susan, papayagan po natin sila. Okay, maraming salamat sir. At mag-inspection pa rin siya ngayong araw nito dito sa paligid ng Batasan Pambansa at syempre dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan talagang visible na visible dito ang deployment ng ating mga pulis para po matiyak na magiging maayos at mapayapa ang SONA ngayong araw na ito, bagamat hindi nga maiiwasan may mga magsasagawa ng mga kilos protesta at rally. Mula po rito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kasama, maraming salamat po sir. Si PNP NCRPO Chief Senior Superintendent Alan Purisima. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Susan Enriquez sa Gulat Live mula sa St. Peter's Church sa Quezon City. Tignan naman natin lagay ng trapiko sa ibang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, sa mga sandali ito ay nanatili na maayos ang daloy ng trapiko dito sa may Commonwealth Avenue. Bagamat nagsimula na ang rerouting, binabarhan na ang daloy ng trapiko dito sa may Commonwealth Avenue. Mula dito bago sa may St. Peter's Church. Kung mapapansin mo, dati ba dito pa lang sa may Ever ay sinasarado na. Medyo napa-move pa ng konti sa may bandang unahan bago sumapit ng simbahan. Doon nagsisimula yung pagsara hanggang umabot na dyan sa may Sandigan Bayan. Pero ang daloy ng trapiko naman sa mga sandali ito ay nanatili pa namang maayos kung ikukumpara kauigan sa mga naging coverage ko noong mga nakaraang SONA. Itong bahaging ito sa may Ever Codesco, ito yung nagiging demarcation line kung hanggang saan lamang yung mga ralista at kung saan sila sisimulang aharangin ng mga pulis. Pero sa mga sandali ito ay wala ako nakikita mga gaanong maraming pulis dito at hindi ko pa rin naman namamataan yung mga ralista na dati-rati ay alas 4 pa lamang ng madaling araw ay nakikipagpatintero na sa mga pulis. Pero kaninang alas 5 ng umaga, Igan, ay nakita na natin ang grupo ng Bayan NCR dyan sa may Tandang Sora at para nga magsagawa ng kanilang symbolic na pagkain ng itlog. Itlog, Igan, dahil ayon sa kanila, itlog daw ang grado nila sa performance ni Pinoy nitong nakaraang taon. At itlog din daw dahil sumisimbolo ito dahil ito na lamang daw ang kayang kainin ng mga Pinoy sa kasalukuyan. Sa mga sandali ito ay patuloy na nagtipon-tipon sa may Tandang Sora ang mga membro ng Bayan NCR at mamayang alas 10 ng umaga inaasahan na magsisimula sila magmarcha patungo dito sa may Commonwealth Avenue. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Alamin naman natin ang latest sa Quezon City Circle mula kay Love Añuver. Love? Maraming salamat, Rhea. Sa mga oras na ito ay mapapakita namin sa inyo na medyo naokupahan ngayon itong dalawang lane sa inner lane po ng Quezon City Circle para po at bigla po silang tumatawid ngayon dito sa kahabaan ng Quezon City Circle. Kaya naman nagkakaroon ngayon ng konting pag-stop itong ating mga motorista na daraan po at tutuloy sana patungo po ng Commonwealth Avenue. Kinabibilangan po ito, medyo nakikita natin kanina, mga KMP, Anak Pawis, meron din pong nakita tayong grupo ng pinagsama-sama po itong iba't ibang grupo ng mga rallyista. At ang diretso po nila nito ngayon ay doon po sa may area na kung saan pwede lamang po silang magstay bago po yan mag-St. Peter's Church. Sa mga oras na ito, Rhea, makikita natin medyo nagkakaroon ngayon ng konting abala para sa ating mga motorista na sana ay patungo na or diretso na po sa Commonwealth Avenue. Kaya naman po inaasahan po natin na medyo
posible magkaroon ng konting haba ng pila hanggang sa makatawid itong ating mga rallyista dito po sa may kahabaan ng Quezon City Circle. Para naman po sa ating mga motorista na posibleng maiipit ngayon dahil sa mga nakasaradong kalsada dito sa Commonwealth Avenue, ito po ang inyong mga alternatibong ruta na pwede nyong daanan. Mula po sa EDSA, kung galing po kayo ng Commonwealth Avenue northbound lane, mula po sa EDSA, kunin po ang Congressional Avenue, pagkatapos po ay kakaliwa sa Mindanao Avenue, kakanan sa Uyo Road, pagkatapos ay kaliwa sa Chestnut, kanan patungo ng Dahlia Road, left turn sa Regalado, left turn patungo po ng Commonwealth Avenue, ang isa pa pong alternatibong ruta, mula po sa Quezon City Circle via North Avenue, kanan po sa Mindanao Avenue, kanan sa sa Uyo Road, pagkatapos po ay kaliwa sa Chestnut Road, right turn patungong Dahlia Street, pagkatapos po left turn sa Regalado, left turn din po patungong Commonwealth Avenue. Ang isa pa pong alternatibong rutang pwede niyong daanan, mula po sa Quezon Memorial Circle via Visayas Avenue, kaliwa po sa Tandang Sora Avenue, pagkatapos ay kanan po patungong Mindanao Avenue, kanan sa sa Uyo Road, pagkatapos ay kaliwa po sa Chestnut, kanan patungong Dahlia, kakaliwa sa Regalado, dire-diretso na yan patungo po ng Commonwealth Avenue. Para naman po sa mga manggagaling ng Commonwealth patungo ng southbound, mula po Commonwealth Avenue, kanan po sa Regalado, pagkatapos po ay kanan po sa Dahlia, kaliwa sa Chestnut, pagkatapos ay sa Uyo Road, saka po kakaliwa patungo po ng Mindanao Avenue. Paalalang muli mga kapuso, ngayong araw ay may coding ho tayo, mga plaka hong nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna ang pinaka-update na balita mula po dito sa Quezon City Circle. Balik sa iyo, Igan. Love Anyover. MMDA 8 oras na nilinis ang ilang lugar na madalas binabaha sa Metro Manila. Norway nagduluksa sa pagkamatay ng mahigit 73 tao sa magkasunod na pag-atake. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Nangunguna ang unang hirit at ang